Walang sisinuhin ang komisyong sa siyasat sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos kahit pa ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan matapos pangalanan ang chairman ng komisyon. Kilalanin siya sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Ang pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang binuo niyang Independent Commission on Infrastructure sa investigasyon nito sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas na taon. Kaya ang tanong sa Pangulo, paano kumadawit ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersya sa mga flood control projects? How do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito raw nangingibabaw ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagawa ng sarili nilang investigasyon sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila, kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo, hindi siya makikialam sa magiging trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Sinusuportahan naman daw ni Romualdez sa pahayag ng Pangulo. Dagdag pa niya, maging ang mga ibang miyembro ng Kamara, hindi raw po protektahan kung mapapatunayang may ginawang mali. Naganap ngayong araw ang unang pulong ng Independent Commission on Infrastructure kasunod ng pag-anunsyo sa magiging chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Nauna nang inanunsyo bilang miyembro ng komisyon sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at si Rosana Fajardo, country managing partner ng accounting firm na SGV. Malaki raw may tutulong ng kaalaman at karanasan ni Singson at Fajardo sa isasagawang investigasyon. Isinama si Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi isinama sa komisyon dahil hindi naman daw nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang Baguio City Mayor. Ipiniliwanag din ng Pangulo kung bakit mga infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon ang saklaw ng komisyon. Una, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng records sa Commission on Audit o COA at pangalawa, kailangan daw malaman at matunton kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling mauulit. Kanselado na ang lahat ng flood control projects sa 2026 budget at sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na pagpipilian ng mga mambabatas para paglaanan ng pondo. Kabilang dito mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, hindi rin daw sapat na makasuhan at makulong lang. Dapat rin anyang tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaad sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na nagnakaw umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. You have to remember, I brought this up. And it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So,
yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Rehabilitation of Drainage System ang project title ng flood control project para sa kalsadang ito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Nang gamitin ng Quezon City Engineering Department ang Google Earth app, nakita nilang itong sitwasyon sa kalsada noong February 2024 kung kailan dapat nagsimula ang proyekto. At pagkatapos ang mahigit isang taon, September 2025, makikitang ang pinagkaiba lang, may pintura na ang sidewalk. Mahigit 70 million pesos ang project cost. It appears wala talagang ginawa sa ilalim. Unless napakagaling po ng kontraktor na talagang ginayang-gaya po niya. Yung pag-restore talagang gayang-gaya po. No? Ito naman ang rehabilitation of drainage system sa Barangay Tatalon. Mahigit 48 million pesos ang project cost pero pininturahan lang din ang sidewalk at pinalitan ang manhole. Kung papansinin niyo po yung inlet, kung alam niyo po yung inlet ng drainage, kung saan pumapasok yung tubig, yung pinakasira niya exactly the same po. So parang nangyaring drainage system. Kung ang mga ito may bakas, hindi naman nila mahanap ang 35 flood control project. Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, I believe those are ghost projects. Dahil sa patuloy na paghahanap ng City Hall, lumobo na ang bilang at halaga ng mga flood control project na hindi dinaan sa City Hall. Umaabot na ito ngayon sa 331 projects sa halagang 17 billion pesos. 7.7 billion pesos nito mga insertions umano at wala sa National Expenditure Program noong 2024 at 2025. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na program of works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Kung nagastos lang daw ng tama ang 17 billion pesos, sabi ni Mayor Joy Belmonte, halos na kompleto na sana ang 24 billion peso drainage master plan ng syudad. O kaya, naipagawa ang higit 5,000 classroom shortage sa Quezon City, nakapagpatayo ng 350 PhilHealth accredited health centers o kaya'y pabahay para sa halos 1,500 informal settler families. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ng minorya sa Senado ang pagbalik kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa detention facility ng Senado mula sa Pasay City Jail. Hirit nila, bakit tila nasunod umano si Hernandez? Nakatutok si Mav Gonzalez. Naka-bulletproof vest at naka-face mask si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP at PNP nang humarap sa pagdinig sa Pasay RTC Branch 112 para sa inihain niyang petition for writ of amparo. Hindi pa tapos, mahabang labanan pa. Okay? Bakit transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Matatanda ang unang nadetine si Hernandez sa Senado matapos i-cite in contempt ng Blue Ribbon sa investigasyon nito sa flood control projects. Pero matapos humarap sa pagdinig ng Kamara, dinala siya sa PNP Custodial Center dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad. Matapos niyang idawit sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa flood control kickbacks. Pero inalmahan ito ni na Estrada na nagmosyong ilipat sa Pasay City Jail si Hernandez, bagay na inaprubahan ng plenaryo. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez kanina, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni na Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung payagan daw nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senado harapin ang mahihirap na katotohanan. Agad inaprubahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasahang haharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Hirit naman ni Senador Villanueva, weird dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman aniya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan ide-detain ang isang witness na cited in contempt. Hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez.
yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant DE Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. It's their opinion. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinibak sa pwesto at hindi na pwedeng magtrabaho sa gobyerno ang 3 opisyal ng DPWH Bulacan na sangkot umano sa mga ghost projects sa probinsya. Bukod sa paghabol sa mga contractor, iniutos rin ng Pangulo na ibalik ang dating sistema sa pag-aproba ng mga proyekto na dapat katanggap-tanggap muna sa lokal na pamahalaan. Nakatutok si Joseph Moro. Opisyal nang sinibak sa pwesto sina DPWH Bulacan District 1 Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Division Chief JP Mendoza at Chief Accountant Juanito Mendoza. Batay sa desisyon ng DPWH, guilty ang 3 sa reklamong administratibong disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, and conduct prejudicial to the interest of service. Sina Hernandez at Mendoza ang nag-aproba sa umuning natapos na flood control project sa Barangay Perez sa Bulacan, Bulacan na may halagang 92.58 million pesos at 55 million pesos na proyekto sa Barangay Pial, Baliwag, Bulacan na personal na binisita ng Pangulo. Pero sa investigasyon ng Internal Audit Service ng DPWH, walang naitayong istruktura kaya itinuring itong ghost project. Sa kabila nito, binayaran pa rin ng accountant na si Mendoza ang parehong proyekto sa Sims Construction. Hindi sumagot sa memo noon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, sina Hernandez at Mendoza. Pero pagtatanggol ni Auditor Mendoza, limitado aniya ang kanyang papel sa pag-aproba ng paglalabas ng pondo at hindi kasama ang aktwal na pagberipika sa mga proyekto. Bukod sa pagsibak habang buhay silang hindi pwede magtrabaho sa gobyerno, wala rin silang matatanggap na retirement benefits. Nauna nang sinibak sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Nauna na rin sinampahan ng reklamong kriminal sa ombudsman ng 4. Ang Pangulo hahabulin daw ang mga kontraktor para gawin ang mga ghost o substandard na proyekto. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag na-discover na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso na kailangang tanggapin muna o magkaroon ng acceptance ang lokal na pamahalaan sa mga proyekto ng national government. So I have instructed the DPWH and for that matter all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Gumagalaw na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue o BIR para malaman kung may dapat kasuhan ng tax evasion at money laundering sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project. May joint investigation ng Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga umuni anomalya sa flood control projects. Ayon sa BIR, nakikita raw ng AMLAC ang lahat ng mga transaksyon sa bangko ng mga kumpanya at individual na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Maaari raw humingi ang AMLAC ng mga bank reports sa mga pinagsususpetsang nagma-money laundering. Ibabangga raw ang mga record na ito sa mga binayarang tax at kung hindi tama ang ibinayad ay maaaring kaso ito ng tax evasion. Sakop raw sa gagawing tax fraud audit ng BIR ang lahat ng mga kontraktor, opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual na sangkot sa anomalya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Bagyang nagkatensyon sa press con para sa trillion peso march sa Luneta at EDSA sa September 21. Dahil yan sa isang placard na kontra sa Pangulo. Kung paano yan nauwi sa gulo sa pagtutok ni Oscar Oida. Sobra na! Ikulong na! Walang ibang agenda ang trillion peso march sa September 21 kundi ang pagkontra sa korupsyon. Yan ang idiniin ng mga organizer ng kilos protesta na pinangunahan ng mga grupong siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at Nagkaisa Labor Coalition. Let's wear white as a symbol of unity and hope. Sama-sama nating ipakita na hindi kailanman katanggap-tanggap ang korupsyon. Batid daw nilang sasali ang iba't ibang grupo sa pagtitipon, pero dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob ng agenda namin na pauwiin ng dating Pangulong Duterte, hindi rin kasama sa loob na panagutin si Mr. Marcos o patalsikin si Mr. Marcos, hindi po. At saka hindi din po ito inoorganisa para pabagsakin ng current administration. Absolutely no. Pero kalagitnaan ng press con kanina, bagyang nagkatensyon nang ang mga kabataang may mga placards sa kontra BBM kinumpronta ng isang ginang. Kaya gano'n ang reaksyon ko na may dinadala silang placard na pinagre-resign si BBM. Hindi tayo gano'n. Hindi gano'n yung press ko na to. Gusto nilang i-ano dun sa issue ng organisasyon na yon kung sino man yun sila. Ang mga tinaas pong panawagan ng mga kabataan sa likod ay panawagan, legitimo ng mga kabataan. No? Yun po ay pagpapanagot sa mga korap, sa mga tiwaling politiko, no? Starting from the top hanggang sa pinakababa ng mga sangkot at kurakot ay dapat managot. Sa kabila nito, maayos namang ipagpatuloy ang press con. Sa linggo, magsasagawa ng kilos protesta sa Luneta alas 9 ng umaga at susundan ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument ng alas 2 ng hapon. Nang tanungin kung bakit kailangan pa ng dalawang magkahiwalay na pagtitipon sa iisang araw. Ay umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, meron pong convenient po kayong mapupuntahan. Sa araw na yon, naka-full alert daw ang Philippine National Police. Wala tayong nakikita na may pagbabago except may dideclare na full alert status ang buong NCRPO sa mga darating na araw. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi pa man gumugulong ang investigasyon, may mga maisasampang kaso na kaugnay ng mga maanomalyang flood control project ayon sa adviser nitong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Base umano yan sa mga naisiwalat ng impormasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Si retired Justice Andres Reyes Jr. ang tatayong chairman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Appointed siya sa Supreme Court ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero naging presiding justice at associate justice din ng Court of Appeals. Miyembro naman ng komisyon si Rogelio Babes Singson na Public Works Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Bukod sa mga infra projects na itinayo noon, namuno rin siya sa isang good governance and anti-corruption program. Bago maging kalihim, humawak ng mataas na posisyon si Singson sa private sector at naging chairman at president ng Basis Conversion and Development Authority mula 1998 hanggang 2002. Rogelio Babes Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. Bihasang certified public accountant naman si Rosano Fajardo, country managing partner sa SGV, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa ayon sa kanilang website. She has over 3 decades of experience in auditing. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred.
Special advisor naman ng komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bago maging mayor, humawak siya ng iba't ibang posisyon sa PNP at kabilang sa nag-imbestiga noon sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao at Ninja Cops drug raid sa Pampanga. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ayon kay Magalong, ibabahagi rin niya sa ICI ang mga nakuha niyang ebidensya tungkol sa mga flood control projects. May mahirap, may madali. Kasi marami namang magagandang impormasyon na ibibigay ang pribadong sektor at yung mga lokal na government. Yung mga personalities behind it, kailangan talagang yung matinding ebidensya din. Makatutulong aniya sa ICI ang mga law enforcement agency. Kailangan talaga na investigador kasi siyempre may tradecraft yan, may skills, merong talent. Hindi basta-basta sino-sino na lang ang pwedeng magtanong-tanong dyan. Sa mga impormasyong naglabasa na, tingin daw ni Magalong, meron ng maisasampang kaso. Pero para raw maimbestigahan ang malalim at malawak na katiwalian, kailangan ng mas mahabang panahon. Kung kabuuan, yung corruption sa infrastructure, talagang matagal na laban ito. Pero regularly, periodically, meron kami maipapile na kaso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naglabas ng hinaing ang minorya sa Senado laban kay Senate President Tito Soto. Pinunari ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang pagtanggi ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya na pinalaga naman ng Senate President. Nakatutok live si Rafi Zima. Rafi? Mel, naging mainit na ang sesyon dito sa Senado kanina matapos tila direktang komprontahin ng minorya si bagong talagang Senate President Tito Soto. Dumipensa na rin ang dalawang senador na idinadawit sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nang sinasabi nila ay inutos lang po sa akin. Para raw patunayan na walang katotohanan ang aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano siya at sa Senador Joel Villanueva ng kickback sa mga flood control projects, may handa raw gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hinaing ang minorya na nakadirekta mismo kay Senate President Tito Soto dahil tila hindi sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Puna ni Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila nang questionin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitik up dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ng Senador Bato de la Rosa hindi pinalagpas ng Senate President. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Because Senator Erwin has been... Pero hindi dito tumigil ang debate. Si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyon ng gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit
yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum. To the rescue din ang ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa huli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga desisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the Minority Leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the Minority Floor Leader. Mel, nandito na sa Senado si dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez at mananatili siya rito hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Huwebes tungkol sa mga manumalyang flood control projects. Yan ang latest mula rito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Magfa-file ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Para yan sa iba't ibang misbehavior o hindi tamang pag-aasal, kabilang ang pagkanta habang nagsesesyon ang Kamara at pangangampanya umano para maging House Speaker. Nakatutok si Mark Salazar. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I'm running for Speaker, sabi niya. No? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects. Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga na umano'y may kalaswaan na paglabag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yung magawain ba yan ng matinong congressman? May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Puno, sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Puno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun, and I think everybody is seeing that. Pero tinanong si Puno, kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga noong eleksyon?
at inupo pa bilang Assistant Majority Leader. Ang tatay ni Congressman Kiko Barsaga is the former Congressman PD Barsaga, Elpidio Barsaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress kasi mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga, pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.